Ang akalang pagiging isang domestic helper ni Desiree sa ibang bansa sa pinag-applyan na agency ay hindi nangyari dahil naging isa siyang surrogate mother ng hindi niya kilalang lalaki hanggang sa may makapagsumbong na kababayan nila sa ahensya kaya napauwi sila. Umuwi siyang buntis sa batang hindi niya alam kung sino ang ama. Lumipas ang taon, nanganak si Desiree ng isang batang lalaki. Pinalaki at minahal niya ang bata. Hanggang sa may nagpunta sa bahay ni Desiree at kinuha ang anak niya pero hindi siya pumayag. Doon niya nakilala ang may-ari ng similya na si Cameron, isang bilyonaryo, at siya'y binayaran. Pero kahit hindi niya kinuha ang pera, kinuha nito ang anak-anakan. Hindi matiis ni Cameron ang anak na palaging umiiyak at hinahanap ang naging ina. Kaya muli niya itong pinuntahan para hilingin na alagaan pansamantala ang bata. Sawadi ka. Napangiti si Desiree nang marinig iyon sa kasama niyang si Crisel, isang Cebuana. Nasa loob sila ng isang abalang airport ng Thailand. Nasaan na kaya yung van na naghihintay sa atin? Iisang tanong ng halos 10 pa niyang kasamang Pilipina. Baka na traffic. Kakahagard pa naman ang traffic dito sa Bangkok. Bumper to bumper. Sagot ni Crisel. Ang sabi kasi sa agency natin sa Pinas, may darating daw na van para dalhin tayo sa dorm na nasa loob din ng pabrika. Tugon niya. Nasaan na nga yun? Agoy, baka naloko na tayo ah. Kaswal na dagdag pa ni Crisel nang tumanaw sa di kalayuan. Hindi naman siguro. Dinapuan naman ng kaba si Desiree. Naging tahimik ang grupo ng mga Pinay habang malayo ang tanaw at hawak ang kanya-kanyang mga maleta hanggang sa may humintong van. Disisit pansit. Mahinang bulalas ni Crisel nang may bumaba at lumapit sa kanilang lalaki. Are you all applicants from the PJH Recruitment Agency based in the Philippines? Tanong ng lalaki na may katangkaran at kalakihan ng katawan. Sandaling nagkatinginan sina Desiree at Crisel hanggang sa sumagot ang kaibigan. Yes sir, we're from the Pinoy Job Hub. And are you from the Chiang Mai Noodle Corporation Factory? Yes, here's the van. Nakangiting bumaling si Crisel sa kanila. Diri na, halina kayo. Hanggang sa mapansin ng kaibigan ang nag-aalangan niyang itsura, maging ng iba pa nilang kasama. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Sumakay na tayo't baka mapagalitan tayo. Nagpatiuna si Crisel pumasok sa loob, buhat ang maleta. Sinulya pa ni Desiree ang lalaki. Hindi niya alam ang kabang naramdaman. Tara na! Hinila ng kaibigan ng maleta niya kaya napipilitan siyang sumunod. Sumakay sila sa van. Kinakabahang sumulyap si Desiree sa binata. Nakita niya roon ang ilang tao na kahit kahawig nila, kitang-kita pa rin ang pagkakaiba. Malayo pa ba? Sasabog na ang pantog ko. Mahinang reklamo ni Crisel. May halos 5 oras na tayong bumabiyahe. Sabi sa isang pabrika daw sa Chiang Mai tayo dadalhin. Tugon naman ni Desiree. Madilim na nang huminto ang van. Get down, get down. Mabilis na sambit ng lalaki nang buksan ang pinto ng sasakyan. Nagtataka naman silang bumaba. Tinignan ng paligid. Wala silang makitang mukhang pabrika. May isang malaking gate pero natatanaw nila na bahay ang naroon. Excuse me sir, are we in Chiang Mai? Where's the factory? Dagdag pa ni Crisel. Chiang Mai? Factory? No factory here. Sabay-sabay silang napakunot ang noo. What do you mean no factory? Singit ni Desiree. Just get inside. Para silang aso na inutusan. Wait sir, we're here for factory. Shut up. Just get inside. Napaigdad sa gulat ang lahat ng Pilipina. Just step inside and you will know what your work will be. Inagaw pa ng isang lalaki ang maleta ni Crisel at tinihagis. May takot silang nagkapit-kapit bago nagtungo sa bumukas na malaking gate. Anong gagawin nila sa atin dito? Naiiyak na ang ilang kasama ni Desiree habang siya nilalakasan niya ang loob niya. Isang bahay ang nadatnan nila habang may mga lalaki na nakasuot na itim. May baril pa na nakasuksok sa bewang. Get inside. Utos ng mga ito. Sunod-sunod silang naglakad. Naroon ang isang babaeng tay sa sala. Kayumanggi at singkit ang mga mata. Sawadi ka. Bati nito. Halata sa tono na hindi gaanong sanay sa wikang Ingles. Ma'am,
According to our agency, our work here is at the factory. Saad ni Desiree. Do you see any factories around here? Tanong nito habang nakataas ang isang kilay. Kumurap ang mata niya bago napatingin sa paligid. If there's no factory here, what's job is waiting for us? Takot niyang wika. Tumayo ito mula sa kinauupuan at ngumiti. You will be working here, but it won't feel like work. Muli silang nagkatinginan ng mga kasamahan habang halo ang takot at pagtataka sa anyo. What kind of work, ma'am? Usisa ni Crisel. Humawak ang babae sa sariling tiyan. Nilinga ni Crisel si Desiree. Anong trabaho yun? Taka nitong tanong. What do you mean? Hindi niya nakatiis na usisa. You will all carry a child. Nakangiti at kaswal na sagot ng babaeng Tay. Awang ang labi ng lahat. A child? Halos hindi iyon lumabas sa bibig ng dalaga. Yes, a child. Hindi makapaniwala si Desiree sa narinig. Malayong malayo sa trabahong inakala niya ang naghihintay pala sa kanila rito. But, hindi alam ni Desiree kung saan itutuon ang naluluhang mga mata. Your monthly salary will be 19,500 baht. No problem with food and everything. Patuloy na pagbibigay nito ng impormasyon. But ma'am, this is not the job we applied for. Kanyang katwiran. You're all here now, and there's nothing you can do. All of you will remain here until you give birth. Ma'am, akma silang susunod sa babaeng umalis pero humarang ang mga lalaking gwardya. Ma'am, naiiyak na tawag ni Desiree. Ano nang gagawin natin? Iisang tanong ng mga kasama niyang naiiyak na. Give us your cellphones. Sa pilitang kinuha sa kanila ang tanging paraan para makatawag sila ng tulong. Go to your quarters now. Sandali lang. Tumulo na rin ang luha niya nang itulak sila ng mga lalaki sa isang kwarto. Hindi niyo pwedeng gawin to. Hindi kami pwedeng magdala ng bata. Huwag niyong isarado. Natahimik si Desiree nang dumilim ang buong kwarto. Niloko tayo ng agency natin. Narinig niyang saad ng isa. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig kasabay ng pagtulo ng luha. Unti-unting gumuho ang pangarap niyang magkaroon ng maayos na trabaho at mabigyan ng magandang buhay ang kapatid na naiwan sa Pilipinas. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sambit ni Crisel matapos ang ilang minuto ay magkakaharap na sila sa kama. Anong paraan? Nakita mo naman, bantay sarado tayo at may mga baril ang mga lalaking yun. At saan tayo pupunta? Nasa lugar tayo na hindi natin alam at walang kakilala. Sinong tutulong sa atin? Muli silang natahimik. Napabuntong hininga naman si Desiree. Ikaw, Ate Jonah, anong naiisip mo? Bilang ikaw ang nakakatanda sa ating lahat. Dagdag pa ni Crisel. Binalingan nila si Jonah. Seryoso naman ang sinalubong nitong tingin. Nandito na tayo, ano pang magagawa natin? Malungkot nitong sagot. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Desiree. Kung tatakas tayo, baka nakakahon tayong iuwi sa atin. Kung susunod tayo, 9 na buwan lang makakauwi na tayo sa Pinas. Ibig mong sabihin pumapayag ka? 9,500 baht. 30,000 pesos ang halaga nun. May papadala na natin yun sa pamilya natin. Tama si Ate Jonah. Malungkot na sang-ayon ng iba. Wala na tayong pagpipilian. Lahat tayo gumastos. At baon sa utang sa ginamit nating pang-apply. Kinuha rin nila ang mga passport natin. Segunda ng mga kasama, habang tila wala nang pinangahawakan na pag-asa. Pero paano natin dadalhin ng batang hindi natin alam kung sino ang ama? Tanong ni Desiree. Hindi to tama. Illegal to. Nasa isang malayo tayong probinsya, Desiree. Kung tatakbo tayo, bala ng baril ang tatago sa katawan natin. Kaya mamili ka. Magdadala ka ng buhay dyan sa sinapupunan mo o ikaw ang iuuwi ng walang buhay? Sagot ni Jonah na matigas niyang ikinalunok. You may all eat now. Pumasok ang isang babaeng kasama ang tila mga empleyado sa kanilang kwarto. Dala-dala ang kumpletong pagkain. At dahil sa gutom, tinanggap iyon ng mga kasamahan ni Desiree. Hanggang lumapit sa kanya ang babae at inabot ang plato. Tiningala niya ito habang nagbabadya ang luha. Don't do this to us, please. This is illegal.
We can't carry a baby who's not our own. Ngumiti ito, umupo sa kaharap na kama bago hinawakan ng kamay niya. Being a woman is a blessing because we have the power to give life. We should share this gift with others. Tumulo na lang ang kanyang luha. Naaawang tinignan ang mga kapwa Pilipina na katulad niya ay walang pagpipilian. Naiipit sa pagitan ng kaligtasan at kapahamakan. Nagmulat ng mga mata si Desiree. Ramdam niya ang tumulong luha. Sinulyapan niya ang batang katabi. 5 taon na ang lumipas, pero paulit-ulit na laman ng panaginip niya ang nangyari sa kanila sa bansang Thailand. Puno ng pagmamahal niyang hinawi ang hibla ng buhok ng anak. Nagpapasalamat ako. Nakaligtas si mama't naiuwi kita. Kausap niya rito. Nasagip sila ng embahada ng Pilipinas sa Thailand sa pang-8 buwan na kanilang pagdadalang tao. Nang may magsumbong na mismong taga Chiang Mai sa bahay kung saan sila nanatili, nahuli ang babaeng si Maypin na illegal na surrogacy broker. Ang babaeng nakilala nila. Ligtas silang nakauwi at sa Pilipinas na nailuwal ang mga bata. Mama? Muli siyang napangiti habang may luha ng yumakap ang anak na si Emmanuel. Sinulyapan niya ang bintana kung saan naroon ang pagsikat ng araw. Ang akala niya noon, hindi niya na iyon makikita habang nakakulong sa Thailand. Pero narinig ng Diyos ang gabi-gabing dasal nila. Iniligtas sila nito sa kamay ng mga taong mapagsamantala. Mare! Napangiti siya sa pagbukas ng pinto ay naroon ang kaibigan na si Crisel. Maayong buntag, halika na sa palengke para makapagbenta tayo ng marami. Tumango siya. Sinakbit ang lumang bag. Sandali pa niyang nilingon ang nakababat ng kapatid na si Tonton. Ikaw na munang bahala sa pamangkin mo ha. Oo ate. Sabay silang naglakad ni Crisel. Ilang metro lang ang layo ng palengke sa kanilang bahay. Mabuti na lang, binigyan tayo ng ahensya ng puhunan para magnegosyo nang makauwi tayo rito sa Pinas. Oo nga, malaking tulong din to, lalo na sa mga gastusin natin sa mga bata. Sagot naman niya kay Crisel. Nang makarating sa pwesto nila sa palengke, magkapanunod nilang binuksan ang kanilang tindahan. Halos 5 taon na rin, pero halos araw-araw naaalala ko yun. Wika ni Crisel, kung paano inilagay sa atin ni Con Maypin ang similya ng kung sino. Hanga nga ako kay Rico. Pagtukoy niya sa nobyo nito noon na ngayon ay asawa na nito. Tinanggap at tinuring niyang sariling anak ang batang daladala mo. Tama ka. Sino ba namang aakalain na tatanggapin pa ako ni Rico? Pero alam naman niyang biktima lang tayo. Isa pa aba, ang gwapo-gwapo ng mga batang dinala natin. Napangiti si Desiree. Inalala ang gwapong anak na iniwan sa bahay. Pero sa totoo lang, minsan napapaisip din ako kanino kayang similya ang inilagay sa atin? Dumikit sa kanya ang kaibigang nagtanong. Sinulyapan naman niya si Crisel. Sino kaya ang tatay nila? Tanong pa nito. Mas mestizo ang anak mong si Emmanuel. Sino kaya ang tatay niya, no? Hindi ko alam. Tipid niyang sagot bago inayos ang tindang mga gulay. Ang sabi noon ni Con Maypin, hindi raw mga taga-Thailand ang tatay ng mga bata. Baka Amerikano, Australiano o... Tingin mo mahalaga pa ngayon yun? Nahuli na si Con Maypin. Siguradong hindi na rin aalamin ng mga may-ari ng similya kung nasaan pa ang mga anak nila. Patuloy pa niya. Malay mo may maghanap. Gwapong mayaman pero dahil hindi na ako pwede, ang hahanapin ay ang anak mong si Emmanuel. Tapos magkatuluyan kayo, maging isang buong pamilya. Crisel, masyadong malayo nang narating ng imahinasyon mo. 5 taon na ang nakalipas. Hindi na maglalakas loob ang may-ari ng similya na hanapin ng bata. Malabong mangyari yun. Siguradong tugon ni Desiree. Isang katok ang narinig ni Tonton. Napakunot noo ang binatilyo. Emmanuel, dyan ka lang ha. Bilin pa nito sa pamangkin. Sandali lang. Inispa na tugon ni Tonton nang muling marinig ang katok sa pinto. Sino ba yan? Tanong nito nang iyon ay mabuksan. Anong? Natigilan ng binatilyo nang makita ang isang lalaki. Where's my son? Son? Ulit ni Tonton. Yes, my son. Diretsyong sagot ng mistiso at matangkad na lalaki. Naliligaw ho ba kayo, sir? Tito, sino po yan? Singit ng batang si Emmanuel nang tumayo. Hinawi si Tonton ng lalaki
at lumampas ang tingin. Napangiti ang naluluhang estranghero nang makita ang bata. Anak? Ate! Ate! Napakunot noo si Desiree nang marinig ang tensyonadong boses ng kapatid habang iniaabot ang sukli ng namimili. Ate! Hingal na huminto si Tonton sa tapat ng kanyang pwesto. Bakit, Tonton? Anong nangyari? May... Halos hindi nito alam ang isusunod. Lumabas si Desiree ng tindahan. Hindi alam kung paano titignan ng kapatid habang nag-aalala ang anyo. At bakit mo iniwan si Emmanuel? Yun na nga ate, may lalaking nagpunta sa bahay. Lalaki? Lalaki? Anong itsura? Sabik na dugtong pa ni Crisel mula sa likuran niya, dahilan para sandali niya itong lingunin. Matangkad, mistiso, mukhang mayaman. Gwapo? Hirit pa ng kaibigan na bahagya pang tumalon. Oo, parang masigit pa sa isang artista. Sang-ayon ni Tonton. Sandali! Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit mo iniwan ang pamangkin mong si Emmanuel? Nag-aalalang tanong niya. Kasi nga ate, may nagpuntang lalaki sa bahay at sinabing siya ang tatay ni Emmanuel. Ano? Bulalas niya pagkatapos ay nagkatinginan sila ni Crisel. Mabilis ang takbo ni Desiree palapit sa kanilang bahay. Sandali pa siyang napakunot noo nang matanawang lalaking karga ang anak niya. May dalawa itong kasamang gwardya. Hoy! Ibaba mo ang anak ko! Bitiwan mo si Emmanuel! Sumugod siya at pilit kinuha ang bata. Mama! Iyak naman ito ng kanyang mabuhat. Ayos lang anak, nandito na si mama. Emmanuel ang binigay mong pangalan sa kanya. Sino ka ba at bakit mo? Natigilan si Desiree nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Sino ka? Ulit niya sa mahinahong boses ng matitigan ang kulay tsokolating mga mata nito. Ngumisi ang estranghero. Sino sa tingin mo? Balik tanong nito. Sinulyapan niya ang bitbit na anak bago binalik ang tingin sa kaharap. Desiree, pasimple siyang hinila ni Crisel. Nagdilang anghel yata ako. Sa tingin ko, ang lalaki na yan ang ama ng anak mo. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Huwag mo na ulit hawakan ng anak ko. Lakas loob na wika ni Desiree. Hinawakan ng mahigpit ang anak pagkatapos sumakbang. Kinakabahan siyang napakurap nang pigilan sa braso ng lalaki. I'm Cameron Lopez de Vega at anak ko rin siya. Dahan-dahan niyang sinalubong ang tingin nito. Dahil ako ang may-ari ng similya na ibinigay sa iyo. So I am his biological father. Mariin itong sagot. Here. Seryosong tinignan ni Desiree ang hinagis na papel ng kaharap ng lalaking nakadikwatro pa. Naroon sila sa makipot na sala ng kanyang bahay para mag-usap. Nandyan ang lahat ng evidence to prove na sa akin ang bata. Pinakatitigan niya ang lahat ng dokumento. Nagkamali akong pinagkatiwalaan si Maypin for surrogacy process. At that time, I was in Thailand for a business trip. Seryoso nitong paliwanag. Sir Cameron, mawalang galang na ho. Isa rin ho ako sa Pinay na nabiktima ni Kun Maypin. Pero ano na hong mangyari ngayon na nakita niyo na si Emmanuel? Singit ng nahihiyang si Crisel sa tabi niya. Sinalubong niya ang mga mata ng tatay ng bata. Kukunin ko siya. Ho? Sagot agad ni Desiree. Anak ko siya. Anak ko rin siya. Natigilan naman si Cameron sa mariin na putol ng kaharap. Naaaninag niya ang mga luha nito. Hindi niyo pwedeng basta na lamang kunin ang anak ko. But you were paid, Miss Ignacio. Si Desiree naman ang napahinto. Huminga ng malalim si Cameron. Sinenyasan nito ang isang gwardya na lumapit at nagpatong ng maleta sa lamesa. Sa pagbaba ng mata ni Desiree ay ang pagtulo ng kanyang luha. The money is all yours. Kung kulang pa, just tell me. Hindi ho mababayaran ang pagiging ina ko, Mr. De Vega. Nagtagpo ang seryosong mga tingin nila. If that's so, all I can say is I'm sorry dahil kukunin ko si Emmanuel sa ayaw at sa gusto mo. Tumayo na si Cameron habang patuloy naman sa pagtulo ang luha ni Desiree. Alalay siya ni Crisel habang hindi magawang tignan kung paano kunin nito ang anak niya. Seryosong pinagmamasdan ni Cameron ang surrogate mother at ramdam niya ang awa para rito. I'm sorry, but I'm very much thankful. Yun lang at tumalikod na siya.
Sa paglabas niya ng pinto ay doon lang mas lumakas ang iyak ng bata. "Emmanuel anak," sambit ni Desiree nang tumayo. "Ate," lumapit sa kanya si Tonton maging si Crisel nang muntik na siyang matumba. "Anak." Hindi siya makapaniwalang ang batang 9 na buwan niyang dinala sa sinapupunan at ipinaglaban, ganoon lang kadaling kukunin sa kanya. "Nasaan po ang mama ko?" Seryosong pinagmamasdan ni Cameron ng anak habang nakaupo sa sala. "Gusto ko po kay mama." "Ako ang daddy mo, so from now on, ako na ang makakasama mo." Hinawakan niya ito sa ulo. "Ayoko po, gusto ko sa mama ko." Iyak nito nang hawiin ang kamay niya. "Emmanuel." Tawag niya nang tumakbo ang bata. Sinenyasan niya ang kasambahay na sundan ng anak niya. Nasa po ni Cameron ang noo at ang tanging rumihistro sa kanya ay ang ina ng bata. "Babe," dumating si Rebecca, ang kanyang nobya. Pumalupot agad ito at humalik sa kanyang pisngi. "You look stressed. What's wrong?" Tanong nito sa kanya. "Ayaw sa akin ng anak ko. For sure, kasalanan niya ng babaeng bayaran ng sinapupunan na yun." Angil agad ni Rebecca pagkatapos ay bumitaw kay Cameron. "Siguro sinisiraan ka niya." "No, mukhang hindi niya magagawa yun." Agad niyang sagot nang umupo sa sofa. "Why not? Nagawa niya ngang paupahan ng sinapupunan niya." "She was just a victim." Muling putol ni Cameron bago inis na tiningala ang nobya. "Wait, why do you sound like you are defending her?" Natigilan siya, ilang segundo bago napatikim. "She's still the mother of my son." "Correction, she's just the surrogate mother." Sandali silang natahimik bago nagsalita si Rebecca. "Well, I can't blame you, Cameron. Kung sana nagkakilala na tayo by that time. Maybe we have our own family now." "Now I was wondering why you have to find the child." Kunot noong tiningala niya ang nobya. "We can have a baby on our own." "Anak ko siya, hindi ko siya pwedeng pabayaan." Inis na tumayo si Cameron. "Where are you going?" "Sa anak ko." Sagot nito habang nakatalikod. Inis naman na pumadyak si Rebecca. "Emmanuel?" Lumapit agad si Cameron sa anak na iyak ng iyak na nakaupo sa ibaba ng kama. "Stop crying." "Gusto ko si mama." Tugon nito na ikinakurap niya. Sisinok-sinok pa nitong sinalubong ang mata niya. "Gusto ko ang mama ko." Napangiti siya ng maliit. "Mahal mo ba ang mama mo?" "Opo, love niya ako. Binibili niya ako lagi ng fried chicken kahit siya walang ulam. Pinapaliguan niya ako at nakikipaglaro sa akin kahit pagod siya sa pagtitinda." Inosenteng sagot ng anak niya. "My Emmanuel, you've grown up to be a smart and very loving boy." Nakangiting hinaplos niya ang buhok ng bata. Niyakap ito at habang yapos ang anak, naalala niya si Desiree. Siguradong naging mabuti itong ina sa anak na kahit hindi man ito ginusto. Pinanindigan naman, nagpakaina at minahal ng tunay ang anak niya. "Desiree, ano ka ba naman? Mas lanta pa sa gulay ang itsura mo." Puna ni Crisel. Basta na lamang pumatak ang luha ni Desiree. Ang totoo'y buong magdamag siyang hindi nakatulog. Hindi siya sanay na hindi katabi sa higaan ng anak niya. Dahil sa nakakapagod niyang araw, ito lang ang nakakapawi nun. Naiiyak niyang binalingan ng kaibigan. "Iniisip ko si Emmanuel. Kamusta na kaya siya?" "Ang yabang naman kasi ni Mr. De Vega na yan. Palibhasa may pera. Hindi man lang hinayaan na kahit isang araw manatili sa atin ang pamangkin ko." Galit na singit ni Tonton. "Oo nga, sana binigyan man lang kayo ng mag-ina ng sapat na panahon at araw o oras na pwede mo siyang dalawin at makasama." Segunda naman ni Crisel. "Hayaan mo ate, kapag tayo yumaman, babawiin natin si Emmanuel pagkatapos tatamaan sa akin niyang si Mr. De Vega." "What did you say?" Sabay-sabay silang napalingon sa boses na iyon. Hindi na malaya ng paglapit sa kanila ng lalaking pinag-uusapan mula sa nangingintab na kotse. Inilipat ni Cameron ng tingin sa kapatid ni Desiree. Wala ho. Ang sabi ko, tamaan sana ng kidlat niyang masasamang tao na yan." Kaila ni Tonton. Binalingan ng binata si Desiree. Kita niya ang pamumugto ng mga mata ng ina ng bata. "Ano pa hong ginagawa niyo rito?" Humakbang siya.
tumapat sa pwesto ng tindahan nito. Hinahanap ka ni Emmanuel. Doon ay parang batang maiiyak si Desiree. Nasaan ang anak ko? Sumama ka sa akin. Kumurap ang mata niya habang pinagmamasdan ang ama ng bata. Tuwid itong nakatitig sa kanya. Gusto kang makasama ni Emmanuel. Ibig niyong sabihin, isasama niyo sa bahay si Desiree? Singit ng nakangiting si Crisel. Kung willing siyang sumama sa akin. Sagot ni Cameron na hindi naaalis ang mga mata sa kanya. Bitbit ni Desiree ang bag nang lumabas ng bahay. Naabutan niyang nakasandal sa kotse si Cameron. Pinagtitinginan din ito ng mga kapitbahay nila dahil sa angking gwapo at dating. Isa pa'y bago ang mukha nito sa kanilang lugar. Mr. De Vega, nahihiyang lapit niya. Okay na yung mga gamit niyo? Usisa nito na inalis ang likod sa pagkakasandal at pagkakahalukip-kip. Tumango lang siya pagkatapos ay pinagmasdan ang magandang mata ng kaharap. Gusto ko sanang magpasalamat sa inyo. Hinayaan niyong sumama ang kapatid ko. Huminto sa likod niya ang kapatid na may bitbit ding bag. Hinahanap din siya ni Emmanuel. And as his father, I will give everything that makes my son happy. Napangiti si Desiree. Natitigan naman siya ni Cameron. Why are you smiling? Tanong nito habang magkakasalubong ang makakapal na kilay. May ngiti pa rin siyang umiling. Sa nangyari, may malaking parte sa puso ko ang kahit papaano panatag. At sa narinig ko sa inyo, handa niyong ibigay ang lahat para sa anak ko. Na anak ko rin. Dugtong agad ni Cameron. Oo nga ho, anak ko ang anak niyo. Alanganin niyang sang-ayon. Sandaling pinagmasdan ni Cameron si Desiree. Mr. De Vega, baka ho mas maunang matunaw ang ate ko kaysa ang makita namin ng pamangkin ko. Singit ni Tonton. Tonton? Mahinang awat ni Desiree. Totoo naman ate eh. Got in. Sabay silang napatingin magkapatid kay Cameron nang buksan ng gwardya ang pinto. Nahihiyang sinalubong niya ang mga mata nito. Salamat po. Namangha ang mukha ng magkapatid nang makapasok sa napakarangyang bahay. Ate, parang maliligaw ako sa lawak ng bahay na to. Awang na labing bulalas ni Tonton. Tatawagin ko lang si Emmanuel. Paalam ni Cameron sa kanila bago umakyat sa mataas na hagdan. Napangiti siya ng may luha hanggang sa marinig niya ang boses ng anak niya. Mama! Tito! Anak! Pababa ito habang karga ng ama. Ibinaba ni Cameron ang anak sa huling baitang ng hagdan. Tumakbo ito palapit sa ina na otomatikong niyakap at binuhat ni Desiree. Kamusta ka anak? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Seryoso naman silang pinanonood ng ama ng bata. Ayos na po mama dahil nandito ka na. Kayo po ni Tito Tonton. Tinignan ng bata ang tiyuhin na lumapit. Sinulyapan ni Desiree si Cameron. Salamat. Tumango naman ito at ngumiti. Anyway, dinner is ready. Sabay-sabay na tayo. Alok niya at tumalikod. Hila-hila ng batang si Emmanuel ang tig-isang kamay ni Desiree at ni Tonton. Isang mahabang mesa ang nabutan nilang punong-puno ng pagkain. Napatingin siya kay Cameron nang ipaghila ng silya ang anak niya. Come here, Emmanuel. Hanggang sa nasalubong nito ang mata niya. Hinila din nito ang isang silya. You can sit here. Nahihiyang wika ni Cameron. Salamat. Fiesta ba sa inyo, Mr. De Vega? Birong tanong ni Tonton, nakatabi ni Desiree sa upuan. Sa bagay, parang celebration na rin to. Unang gabi na makakasama kayong kumain bilang isang pamilya. Masaya ka ba, Emmanuel? Dagdag pa nito nang bumaling sa pamangkin. Opo, Tito. Kasama ko na po sina Mama, ikaw at si Sir. Nakangiting sagot ng bata. Alangang nagkatinginan naman sila ng ama nito. Unang umiwas si Desiree bago binalingan ng bata. Kumain ka na anak. Pinanood na lang ni Cameron ng mag-ina. At isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil kung paano asikasuhin ng ina ng bata ay kitang-kita niya ang pagmamahal. At ang batang matamlay noon lang nakaraan, tila biglang sumigla. Kumain ka na rin, Desiree. Napatingin ito sa kanya. Dahan-dahan ng pagnguya ni Cameron nang ituro ang plato. Oo, salamat. Habang kumakain, lihim ang sulyap ni Desiree sa tatay ni Emmanuel. Nakikita niyang mukha naman itong mabuting ama. Mama,
Rinig ni Cameron ang hagikgik ni Manuel sa loob ng banyo. Napapangiti na lang din siya habang naririnig ang masarap sa tengang tawa ng anak niya. Hanggang sa bumukas ang pinto, natigilan si Desiree na gulo at basa ang ilang hibla ng nakataling buhok habang karga ang bagong ligong anak. Mr. De Vega, kanina pa ho ba kayo dyan? Hindi naman. Sinulyapan nito ang anak. Masarap ba ang ligo mo? Tanong niya sa bata. Opo, Papa. Natigilan naman si Cameron sa narinig. Nilingon niya ang ina nitong nakangiti rin. Ang sabi po ni Mama, hindi sir ang dapat kong itawag sa inyo. Dapat po, Papa. Ayos lang po ba? Tila nahiyang tanong ng bata. Of course, anak. Gusto mo bang bihisan ng anak mo? Tanong ni Desiree. Is that okay? Oo naman. Lumapit siya rito. Inabot ang bata. Agad namang sumampa si Emmanuel dito. So, what am I going to do? Tanong ng kinakabahang si Cameron habang kaharap ang naka-underwear na anak. Heto, lagyan nyo ng pulbos. Inabot ng nakangiting si Desiree ang baby powder na hawak. Napaubo naman ng bata nang sumama sa hangin ng pulbos. Sorry anak, are you okay? Opo, Papa. Ito naman ang damit niya. Abot niya sa ama nito. Pinanood niya kung paano bihisa ni Cameron ito ng damit. Nilagyan pa nito ng pulbos ang mukha ng bata. Papa, reklamo nito. Kinuha ng bata ang pulbos. Pinunasan din ang mukha ng ama. You want to play? Nakangiting binuhat nito si Emmanuel at pinagkakakiliti. May ngiting pinanonood ni Desiree ang dalawa. Parang isang panaginip. Noon, lagi lang nagtatanong ang bata tungkol sa tatay nito. Ngayon ay kasama at kayakap na nito ang amang pinananabikan. Mama, halika po. Yumuko naman sa anak. Pero napaatras ng punasan din nito ang mukha niya ng pulbos. Anak, may ngiti pa ring reklamo niya. Papa, ikaw naman. Napunit ang ngiti nilang dalawa nang magkatinginan. Dahan-dahang humarap sa kanya si Cameron na ikinalunok niya. Papa, punasan mo din si Mama ng pulbos. Utos ng tuwang-tuwang bata. Alangan ng tango ni Cameron at humakbang. Hindi alam ni Desiree ang kabang nasa dibdib. Kung tungkol pa ba iyon sa pulbos na ipupunas sa kanya o sa damdaming hatid ng gwapong anyo ng ama ni Emmanuel. Napapikit siya ng maingat na pinunasan nito ang kanyang pisngi. Nang magmulat ay nagtama ang kanilang mga mata. Tinawanan lang siya ni Cameron bago bumaling sa anak. Napangiti na lang siya pagkatapos ay pinulot ang ilang damit na nagkalat. Mama, tulog na tayo. Nilingon niya ang anak, katabi na nito ang ama sa kama. Ha? Tabi-tabi tayo po nila Papa dito. Nagdugtong ang tingin nila ni Cameron. Naaaninag niya ang tensyon dito. Tara na po, Mama. Hinila siya ni Emmanuel sa kama. Nasa gitna nila ang bata habang tahimik na nakahiga. Parehong nakatitig lang sa kisame ang walang imik na sina Desiree at Cameron. Yumakap ang bata sa ama na ikinangiti nito. Mama, dito ka po. Iginiya siya ni Emmanuel na lumapit. Itinuwid naman ni Cameron ng braso. Nahihiya siyang inilagay ang ulo roon, lalo na't ayaw bitiwan ng anak ang kamay niya. Good night, Mama. Good night, Papa. Hinalikan ni Cameron ang noo ng anak. Sa pagtaas ng muka, nagtama ang mata nila ng malapit ng mukha ng ina nito. Kinakabahan siyang umiwas. Sige na anak, matulog ka na. Mahinang sabi ni Desiree. Dahan-dahang bumangon si Desiree nang makatulog ang bata. Inayos niya pa ang pagkakahiga ng anak niya. Pasensya na, Mr. De Vega. Nahihiyang wika niya nang bumangon ito na hawak ang nangawit na braso. Seryosong sinulyapan nito si Emmanuel. It feels so good na matulog ang anak kong katabi ako. Napangiti naman siya. Anyway, I have something to discuss with you. Baling nito sa kanya. Kinakabahang tumango si Desiree. Nang makababa ng hagdan ay hindi mapigilan ang ngiti ni Cameron. What's the smile for, babe? Mabilis ding nawala ang ngiting iyon sa kanyang labi. Parang last time stress ka and now you look great. Umabrisyete ang nakangiting si Rebecca. Okay na kami ng anak ko. That's good to hear, pero paano? Natigilan si Cameron. I mean, we all know na maninibago ang bata. Seryoso niyang tinignan ang mata nito. Because of his mother. What?
Nandito ang surrogate mother niya? Galit itong bumitaw. Yes, pilit na kumalma ang napipikong si Rebecca. Hindi naman tayo magtatagal dito, and sa ganitong setup, we will stick to the plan na dadalhin natin ang anak mo sa ibang bansa at doon tayo bubuo ng pamilya. Hindi alam ni Cameron kung bakit hindi siya nasabik sa narinig niya. Yun naman talaga ang orihinal niyang plano. Pero biglang sumagi sa kanyang isip ang inosenteng muka ng ina ng bata at ang mararamdaman nito kung sakaling ganoon nga ang mangyayari. Asiwa si Desiree nang makababa ng hagdan. Naroon sa sala si Cameron naghihintay. Take a seat. Mahinhin niyang inuko pa ang kaharap na sofa. Ano hong pag-uusapan natin tungkol kay Emmanuel? Kumurap ang mga mata niya. Dadalhin ko siya sa abroad. Ho? Iniwas ni Cameron ang tingin dahil hindi niya kayang matitigan ang naging reaksyon ng kaharap. That's my plan ever since. Kapag nahanap ko ang bata, dadalhin ko siya sa ibang bansa. I thought ibang nationality ang magiging surrogate mother. Kaya nga sa Thailand ko napiling magpasoroga si Process para hindi magkaroon ng relasyon ng anak ko sa kanya. Dagdag nitong paliwanag. Pumatak ang luha ni Desiree. Ano hong gusto niyong gawin ko? Sinalubong ni Cameron ang lumuluhang mga mata niya. Kailangan mong sabihin sa bata na hindi ikaw ang nanay niya. Napalingon siya sa boses na iyon. Ngumiti ang sopistikadang babae na may hawak pa ng baso ng wine. I'm Rebecca, Cameron's girlfriend and Emmanuel's mom-to-be. Pakilala nito bago maarting umupo sa tabi ng ama ng bata. Napairap naman si Cameron. Sa ibang direksyon itinutok ang atensyon. Naririnig ninyo ba ang sinasabi ninyo? Hinihiling ninyo na itanggi kong ako ang ina ng batang iniluwal ko? Naiiyak at dismayadong tanong Desiree. Natahimik ang magkasintahan. At paano ko sasabihin na hindi ako ang nanay niya? Naguguluhang tanong pa niya. Simulan mo sa pagsanay na hindi kanya tawaging mama niya. Tell him that starting now, I'll take on the role of his mother. Walang pakundangang utos ng nobya ni Cameron na para bang madali lang iyong gawin para sa kanya. 5 taon lang si Emmanuel at hindi siya robot. Hindi ko siya basta mapipilit. So anong gusto mong mangyari? Puwersahin na lang natin ang bata. Kahit umiyak siya at magwala, hindi ka namin ipapakita sa kanya. Rebecca, seryosong awat ni Cameron. What? Baling ng dalaga sa nobyo. This surrogate mother is obviously refusing. I bet gusto niyang sumama sa atin sa ibang bansa. Wala ho akong planong sumama sa inyo. Sa anak ko lang ho ako may pakailam. Diretsyong sagot ni Desiree. You're getting on my nerves. Tumayo at akmang lalapit ang napipik ko na si Rebecca sa ina ni Emmanuel pero pinigilan ito sa braso ni Cameron. This won't help, please. Mariin niyang wika. Seryosong nilingan nito si Desiree. Umakyat ka na muna sa kwarto ni Emmanuel. Dahan-dahang napaupo si Desiree sa kama ng bata. Naiiyak niyang pinagmasdan ang batang mawawalay na sa kanya. Anak, pasensya ka na. Walang magawa si mama. Naluluha niyang wika bago hinawakan ng kamay nito. Maingat na binuksan ni Cameron ang pinto. May kirot sa puso niyang marinig ang ina ng bata. Mr. De La Vega, otomatikong pinunasan ni Desiree ang luha. Nang lumingon ay nasa tabi niya na ang ama ng bata. I'm sorry, hindi ko gustong mahirapan ka. But this is what we planned. Ang gusto ko lang ay ang makakabuti sa anak ko, sa anak natin. Mas lalong dumami ang kanyang luha. I know it's too much to ask, pero pwede bang tulungan mo na lang ako na madala si Emmanuel sa States? This is also for his own good. Mahinang saad pa ni Cameron. Naiiyak na tinignan ni Desiree ang ama ng bata. Good morning, Papa! Bit-bit ni Desiree si Emmanuel. Sinalubong agad sila pababa ng nakangiting si Cameron. Good morning, buddy. Iniupo ng ina ang bata sa silya. Papa, pwede po tayong maligo sa swimming pool? Oo naman. Mama, ligo tayo. Hinawakan nito ang kamay ng nakatayong si Desiree. Alangan niyang sinulyapan ng ama ng bata. Kayo lang ng papa mo, may gagawin kasi si mama. Napipilitan niyang sagot. Pero mama, kumain ka na para makaligo ka na. Seryosong pinanood ni Cameron si Desiree na nilagyan ng pagkain ng plato ng anak. Lagyan mo rin si Papa, Mama. Dahan-dahan niyang nalingon ng bata.
Nakita ko po, ganoon sa bahay nila Buboy. Pagtukoy ni Emmanuel sa kalaro kung saan sila dating nakatira. Nilalagyan ng nanay niya ng pagkain ng plato ng tatay niya tapos nagkikiss po sila. Mabilis na nagkatinginan ng dalawa. Bilis na mama, lagyan mo na sa plato si Papa. Papa, untag ng bata kay Cameron. Okay anak. Iniangat niya ang plato. Seryosong inabot iyon kay Desiree. Hindi niya mapigil ang umiti nang makita ang panginginig ng kamay nito nang lagyan ng kanyang plato. Kiss naman po. Anak, awat ni Desiree pero tumayo na sa silya si Cameron. Kinabahan siyang napatingin dito. Dumukwang ito. Maingat na hinagkan siya sa pisngi. Natutuwa naman na itinaas ng bata ang kamay. Namumulang napatungo na lang siya habang ang ama ng bata napainom ng tubig. Bakit hindi ka sumama sa kanila ate? Nilinga niya ang kapatid na lumapit. Pareho silang nakatanaw kay Emmanuel na tuwang-tuwang naliligo sa pool habang alalay ng ama nito. Naroon din kasama ng mga ito si Rebecca. Lihim ang buntong hininga niya. Bukod sa nakikita niyang mas bagay na maging isang buong pamilya ang mga ito, alam niyang hindi niya maibibigay ang magandang buhay sa anak niya. Kaya kahit mahirap ay tatanggapin na lang niya ang katotohanan na dinala lang niya ang bata at ibibigay din sa ama nito. Dahil noong una pa lang, alam naman niyang siya lang ang surrogate mother nito. Pero matatawag ba talaga siyang isang ina? Tito Tonton! Napalinga si Cameron nang may tawagin si Emmanuel. Kumurap ang mata niya nang makitang naroon ang tiyuhin nito at ang ina ng bata. Napahinto sa paghuhugas ng plato si Desiree nang may marinig na yabag. Natigilan siya nang makita ang ama ng bata na hubadang pangitaas at nakasampay ang tuwalya sa balikat. I'll just get something to drink, paliwanag nito. Tumango siya at muling ipinagpatuloy ang paghuhugas. Nailabas na ni Cameron ng babasaging pitchel ng juice. Tiningala niya ang baso sa cabinet na nasa tapat ng lababo kung saan nakatayo ang ina ni Emmanuel. Excuse me, naramdaman ni Desiree sa likod si Cameron. Napadikit ito sa kanya na ikinahigit niya ng hininga. Mr. De Vega? Natigilan siya ng pagharap ay ang malapad na dibdib nito ang kanyang nabungaran at sa pagtingala ay saktong ibinaba ni Cameron ang muka dahilan para halos walang espasyo sa kanilang pagitan. Napipilitan siyang salubungin ng mata nito. Bakit hindi ka lumabas? Sinasanay ko na ho na malayo sa anak ko. I'm really sorry. Naiintindihan ko naman po kayo. Hindi ko maibibigay ang buhay na kaya niyong ibigay sa kanya. Tanggap ko na yun. Kahit pigilan, kusang tumulo ang kanyang luha. Marahang itinaas ni Cameron ang kamay para punasan ang luha ni Desiree. Habang pinagmamasdan ito, parang gusto na niyang ibahin ang plano. Naghinang sandali ang kanilang mga mata bago bumaba ang atensyon niya sa labi nito. Mama! Papa! Sabay silang napalingon kay Emmanuel. Nagkikiss po ba kayo? Tukso ng bata. Nahihiya silang nagkatinginan. Hindi anak, tanggi ni Desiree. Mabilis na lumayo sa ama nito. Tara na po, swimming na tayo. Nilapitan at hinawakan sila nito sa magkabilang kamay. Pagkatapos ay dinala sa swimming pool kung saan mag-isa na lang si Tonton. Halika Emmanuel, tumalo ng bata na kinaraga ng tiyuhin. Tara na mama at papa. Let's go, tanong ni Cameron kay Desiree. Sige, susunod na ako. Come on. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila. Napasigaw siya nang lumubog sa malamig na tubig. Hindi ako marunong lumangoy. Nagkakakawag ang mga paa niya habang nakataas sa mga kamay. Desiree, naramdaman niya na may kumabig sa kanyang bewang. Agad siyang pikit na sumampa sa matigas na katawang yun. Nalulunod ako. Kabang-kaba niyang wika. Anong nalulunod? Sa pagmulat ay naroon ang nakangiting si Cameron. Nakakapit siya sa mga matitigas nitong balikat. Naitikom niya ang labi habang nakatitig dito hanggang sa mapatingin sila sa magtiyuhin na makahulog ang nakangiti. Nahihiyang sinalubong ni Desiree ang mata ni Cameron hanggang sa marinig niya ang pag-ubo ni Emmanuel. Anak! Akma siyang bibitaw sa pagkakakapit sa ama nito pero para naman siyang malulunod sa lalim ng pool. Sinulyapan niya ang ama ng bata. What? Go! Sunod na sabi nito, akmang bibitawan siya.
Sandali lang. Kahit naiilang, mas hinigpitan niya ang kapit dito. Ano? Pinakatitigan siya sa mga mata ni Cameron. Dalhin mo ko sa anak ko. Nahihiyang hiling niya. Anak natin. Seryosong pagtatama nito. Tumango na lang siya at lumampas ang tingin. Dahan-dahan siyang dinala nito sa bata. Halika na anak, umahon ka na. Kinaraga siya ni Emmanuel habang bitbit din niya si Cameron. Ate, ang ganda niyong tignan. Para kayong isang tunay na pamilya. Kunwaring kinuhanan pa sila ni Tonton ng litrato. Napangiti na lang si Cameron. Maingat silang dinala sa hagdan ng pool. Unang umakyat si Emmanuel, kasunod ang ina nito. Pinanood lang niya ang paglalagay ni Desiree ng tuwalya sa anak at kitang-kita niya ang pagiging atubili nito para intindihin ng bata. Alam niyo bang maraming pinagdaanan si ate sa Thailand hanggang sa makauwi siya rito? Nilingon niya si Tonton na nagsalita. Seryoso ang anyo nito na ngayon lamang niya nakita. Kahit na naririnig niya sa iba na dapat ipamigay na niya ang bata, hindi niya ginawa. Nanatiling nakikinig si Cameron habang nasa mag-ina ang atensyon. Pagmamahal ang nagtutulak sa kanyang gawin at tiisin ang lahat para kay Emmanuel. Ang hiling ko lang sa lahat ng pinagdadaanan niya. Huwag na siyang pasakitan. Ang makasama ang anak niya ang tanging kasiyahan niya. Pakiramdam niya, may kung anong bumara sa lalamunan niya sa sinabi ni Tonton. Uminom ka ng tubig. Inabot ni Desiree ang baso sa bagong ligong anak nang makapasok sila sa sala. Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya, sabay haplos sa likod nito. What's going on? Tanong ni Cameron habang nagpupunas ng tuwalya. Bibili lang ako ng gamot niya. Akma siyang tatalikod nang pigilin siya sa braso ng ama ng bata. Sasamahan kita. Sige na ate kuya, ako nang bahala kay Emmanuel. Mamili na kayo ng gamot. Binuhat ni Tonton ng pamangkin bago pa simpleng nilapitan nito si Cameron. Pasayahin mo naman ang ate ko. Ako nang bahala rito kay pamangkin. Pagmumumugin ko lang to ng asin para hindi na ubuhin. Bulong nito. Napailing na lang siya at napangiti. Nagpalit lang ng damit si Desiree bago nagmamadaling bumaba. Sa labas ay naghihintay na ang kotse ni Cameron. Tara na. Natisod siya sa pagmamadali pero otomatikong nasalo ng ama ng bata. Careful. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Inalalayang tumuwid sa pagkakatayo. Are you okay? Kinakabahan siyang tumango. Relax, walang mangyaring masama kay Emmanuel. Tama, lalo na kung mapapainom siya ng gamot. May reseta noon sa akin ng doktor. Bibilhin ko na lang yun para makainom siya. Okay. Binuksan ni Cameron ang pinto. Nakita niya ang tensyon sa ina ng anak niya. Tahimik ang pagmamaneho niya nang sulyapan si Desiree. Kinukuha nito sa wallet ang lumang reseta ng doktor. Bakit hindi mo naisip na ibigay sa iba ang bata? Hindi mo naman ginustong maging surrogate mother niya, hindi ba? Sunod na tanong ni Cameron. Seryosong tumitig sa kawalan si Desiree. Lahat ng nangyari sa amin sa Thailand, sa totoo lang, hindi ko pa'y nakakalimutan. Kung paano ilagay sa amin ang similya ng hindi namin kilala. Pero nang makauwi ako rito ni isang beses, hindi ko naisip na ibigay ang bata sa iba. 9 na buwan ko siyang dinala. Hindi ko man inaasahan ang pagdating ni Manuel. Minahal ko na siya na nasa sinapupunan ko pa lamang. Hinawakan ni Cameron ang kamay niya. Masaya ako na sa lahat ng pwedeng maging ina ng anak ko ay sa iyo siya napunta. Maraming salamat Desiree. Alam kong mahirap para sa iyo na mapalayo sa bata. Ngumiti ng malungkot si Desiree. Ikaw lang ang makakapagbigay ng magandang buhay para sa kanya. Alam ko ang tingin sa akin ng iba. Isang surrogate mother lang. Pero para sa akin, isa akong ina na handang ibigay ang lahat para sa anak ko. Bakit tayo nandito? Nilingan ni Desiree si Cameron na huminto sa isang mall. Kailangan ng gamot ni Manuel. I've already called our private doctor and I just got an update that our son is doing fine. Pinakita pa nito ang cellphone bago nito hinubad ang suot na seatbelt. Ha? Teka, bakit hindi mo pa sinabi kanina? Nagmamadaling bumaba siya ng sasakyan at sinalubong si Cameron. Well, you didn't ask. Kaswal nitong sagot. Ano pang ginagawa natin dito? Bumalik na tayo sa bahay mo. Hinawakan nito ang kanyang braso kaya siya napahinto. We're here now. Pumasok na muna tayo sa loob to buy something for our son.
Natitigan na lang ito ni Desiree. Ngumiti ito sa kanya nang ituro ang daan. Are you okay? Sinulyapan niya si Cameron nang makapasok sila sa isang department store. Nag-aalala pa rin ako kay Emmanuel. Napahinga na lamang ang ama ng bata. Pinagmasdan si Desiree na sobra-sobra ang pagmamahal at pagmamalasakit sa anak niya. Kinuha niya ang cellphone. Yes, hello? Kuya? Bungad ng nasa kabilang linya. Tonton, can you hand the phone to Emmanuel? Sige kuya. Sinulyapan ni Cameron si Desiree na pinagmamasdan lang siya. Yes anak, kakausapin ka raw ng mama mo. Here. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone na iniaabot nito. Hello Emmanuel? Mama, okay na po ako. May doktor po rito. Uuwi na kami ha? Ayos lang po. Sabi ni Tito Tonton, magkasama daw po kayo ni Papa. Pasalubungan niyo na lang po ako ng laruan at hamburger. Napahinga na lang si Desiree. O sige anak, huwag ka nang maligo sa swimming pool para hindi ka naubuhin. Opo mama, ingat po kayo ni Papa. Nang ibaba ang tawag, ibinalik niya ang cellphone kay Cameron. Ano bang gagawin natin dito? Gusto kong bumawi. Bumawi? Yes, 5 taon na din ang utang ko sa'yo. Ngumiti ito't iginiya siyang maglakad. Ito, bagay kay Emmanuel to. Nakangiting itinaas niya ang isang damit na pangbatang lalaki. Yes, bagay nga yan sa kanya. Pinanood ni Cameron si Desiree na walang hindi pinili para sa anak nila. Ito pa, napangiti siya sa tuwang-tuwang mukha nito. Mas lalo tuloy itong gumanda sa paningin niya. Would you like to get something for yourself? Hindi na. Ngayon lang ako maibibigay sa anak ko. Noon, mumurahing laruan lang ang kaya kong ibigay. Magkano ba to? Kinuha ni Desiree ang wallet kaya seryosong pinagmasdan ito ni Cameron. Maaaring salat sa yaman ng ina ng bata pero hindi sa pagmamahal nito. Hindi siya magtatakang minahal ito ng husto ni Emmanuel. Napatingin si Desiree nang hawakan ni Cameron ang kanyang palad. Simula ngayon ako nang bahala. Itago mo na yan and take whatever you want for our son. Napangiti siya ng maliit bago napatitig sa kamay ng ama ng anak niya. Give me that. Kinuha nito ang mga damit na hawak niya at umalis. Nasundan na lang niya ng tingin si Cameron. Aaminin niyang maswerte si Emmanuel sa tatay nito. Hindi lang dahil mayaman ito at handang ibigay ang lahat. May puso rin itong mapangunawa. Sir, para sa inyo po ba ang damit? Tanong ng sales attendant. No, para sa kanya. Iginiya ni Cameron na lumapit si Desiree. Ibigay mo ang lahat ng gusto niyang damit. Hindi na. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat bago inilapit sa sales attendant. Wala na siyang nagawa kung di magpadala sa empleyado. Si Cameron naman ay sumandal kung saan. Ilang minuto lang ang lumipas nang hawiin ni Desiree ang kortina ng fitting room. Naialis naman ni Emmanuel ang pagkakahalukip-kip kasabay ng pagawang ng labi. Nahihiyang lumapit si Desiree sa kanya. You look even more beautiful. Nakangiting puri ni Cameron. Naghinang ang mata nila. Hindi rin mapigilan ni Desiree ang ngiti. Sir, bagay na bagay ho sa asawa ninyo yung damit. Kinikilig na wika ng sales attendant. Hindi kami mag-asawa. Pagtatama ni Desiree. Ano pong relasyon ninyo? Alangang usisa pa ng babae. Dahan-dahan silang nagkatinginan ni Cameron at nakita niya ang kabarito. Naging tahimik sila habang lula ng kotse pa uwi. Mariin ang kapit ni Cameron sa manibela. Nakalayo na sila sa mall pero nanatili niyang naririnig ang tanong ng sales attendant sa kanyang tenga. Hindi siya dapat maging apektado dahil may nobya siya pero alam niyang iba ang puso niya para kay Desiree. Lahat ng tungkol sa ina ng anak niya ay nagugustuhan niya. Hanggang sa makarating sila sa bahay. Tulungan na kita. Kinuha ni Cameron ang mga paper bag na nasa kamay niya. Pareho silang natigilan nang mahawakan ng kamay ng isa't isa. Nakauwi na pala kayo ate kuya. Kamusta ang date? Nakangiting bati ni Tonton nang sila ay makita. Doon sila marahang nagbitaw. Tonton, hindi yun date. Seryosong baling ni Desiree sa kapatid. Anong hindi? Nakakahiya. Baka marinig ka ni Ma'am Rebecca. Ako nga ang nagsabi kay kuya na pasayahin ka naman. Hindi ba bayaw? Kaswal na untag pa nito kay Cameron. Sinalubong niya ang mga mata ni Emmanuel. I think, bakit ba naiilang pa kayo sa isa't isa?
May anak na nga kayo eh. Patuloy ni Tonton. Ayos lang na mag-date kayo. Sinong nag-date? Magkapanunod silang lumingon. Naroon ang nakatikwas na kilay na si Rebecca. Pipi na ba kayong tatlo? Tanong nito nang walang umiimik sa kanila. Bumaba ang tingin ni Rebecca sa paper bag na daladala ni Desiree. Ganoon din kay Cameron. Otomatikong tumalim ang mata nito nang ibaling sa ina ng bata. Ginamit mo talaga ang pagkakataon na wala ako to be with my boyfriend? Rebecca! Otomatikong humarang si Cameron nang sugurin nito si Desiree. Inilayo naman ni Tonton ng kapatid. I said stop! Galit na bulalas niya sa patuloy na pagwawala ng nobya. Rebecca, can you calm down? How can I calm down? Nagde-date na kayo ng surrogate mother mo na yan. We're not dating, okay? Namumula sa galit si Rebecca habang hinihingal. Sige, sabihin mo ngayon sa harapan naming lahat na hindi mo gusto ang babaeng bayaran ang sinapupunan na yan. Kumurap ang mga mata ni Cameron. Hindi niya magawang magsalita. Do it! Itinulak pa siya ni Rebecca sa dibdib. Bakit hindi mo magawa? Tell me! Dahan-dahan siyang napalingon kay Desiree na alalay ni Tonton. Oo, simple lang ang mga salitang yun. Pero napakahirap lumabas sa bibig niya ang inuutos ng nobya. What? Tanong ni Rebecca nang humarap siya muli rito. Tonton, ipasok mo na ang ate mo sa loob. Hindi pa tayo tapos. Pinigilan niya ang nobya nang akmang susunod sa magkapatid na pumasok. Can you please stop, Rebecca? Baka magising ang anak ko. Mahinahon niyang wika. I don't care! Napakunot noo si Cameron. Natigilan naman ang kusa si Rebecca. Ibig kong sabihin. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Sa nanay niya wala akong pakialam, but I love Emmanuel. Yumaka pa ito sa kanya. Doon pinakiramdaman ni Cameron ang puso at wala siyang maramdaman na kahit ano rito hanggang ngayon. Malungkot siya noon nang makilala si Rebecca sa isang bar at hanggang ngayon alam niya sa sarili na walang malalim na pagmamahal ang nag-uugnay sa kanya rito. I'm sorry for what I acted earlier, babe. Nag-overthink lang ako kanina. Tuloy pa naman ang plano, hindi ba? Magkatabi na sila sa silya ni Rebecca. Nothing has changed in our plan, right? Tuloy pa rin tayo sa States kasama si Emmanuel. Natitigan ni Cameron ng nobya. May iwan niyang surrogate mother na yan dito sa Pinas, right? Patuloy na kumbinsin nito sa kanya na hindi niya masang ayunan. For tonight, tabi tayong matutulog dahil na-miss kita. Hila-hila siya ni Rebecca hanggang sa makaakyat sila sa hagdan. Nabitin ang paghakbang ni Desiree nang makasalubong ang dalawa. Napatingin siya sa nakapalupot na nobya ni Cameron at hindi niya maipaliwanag ang gumuhit sa kanyang puso. Let's go, babe. Hinila ni Rebecca si Cameron papasok sa kwarto. Itinulak siya ng nobya sa kama. Akma siya nitong hahalikan pero mabilis siyang umiwas at bumangon. Why, babe? Pagod ako. Nagtitimping umiti si Rebecca. Okay, matulog na lang tayo. Hinila siya muli pahiga ng nobya. Pinagmamasdan ni Desiree ang tulog na si Emmanuel. Anak, ibibigay ko ang lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Ganon kita kamahal. Yun ang totoo kahit masaktan siya kung kapalit naman ang kaligayahan at ikabubuti ng bata. Maluwag sa dibdib niyang tatanggapin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad niyang pinunasan ng luha nang makita si Cameron. Kala ko tulog ka na. Seryosong wika nito nang lumapit. Papatulog pa lang. Tumayo siya. Tatalikod na pero magaan na hinawakan ni Cameron ang kanyang braso. I'm sorry about what happened earlier. Pinag-aralan nito ang kabuuan niya. Nasaktan ka ba? Akmang hawiin nito ang hibla ng buhok niya pero otomatiko siyang umiwas. Natigilan naman ito bago sinalubong ang mata niya. Bumalik na ho kayo sa kwarto ninyo ni Mama Rebecca para hindi na siya mag-isip ng kung ano. Is that what you really want? Iyon naman talagang dapat ninyong gawin. Nobya niyo ho siya. Siya ang kasama ninyo sa plano ninyo. Paano kung nag-iba na ang plano? Nang gilid ang luhang tiningala ni Desiree si Cameron. Anong ibig mong sabihin? Pinagmamasdan niya ang ina ng anak at alam niyang hindi niya magagawang saktan ito. Babe! Mabilis na lumayo si Desiree kay Cameron nang marinig si Rebecca. Nakangiti itong lumapit sa kanila. It's okay, Desiree. Hinawakan pa siya ng nobya nito sa kamay. Tila naging maamong tupa. I don't want to think anything against the both of you.
Umabrisyete ito sa ama ni Emmanuel. I should not act that way kasi obviously, you're just doing this for the kid. In the very first place, alam ko namang hindi ka papatulan ni Cameron. Rebecca, awat ng nobyo. Chill babe, I was just joking. From now on, itatrato ko na si Desiree na kaibigan ko, okay? Alangan naman ang reaksyon ng dalawa. Nakangusong bumaling si Rebecca sa nobyo. Can we go to sleep now, babe? I'm so sleepy. I want to sleep in your arms. Nakangiti itong sumulyap kay Desiree bago iginiyang umalis si Cameron. Isang lihim na buntong hininga na lamang ang nagawa niya. Hawak ni Desiree ang kamay ng anak nang lumabas ng silid para mag-almusal. Emmanuel, may baby boy! Sinalubong agad ito ni Rebecca at kinarga. Natural naman ang pagngiti ni Desiree. Sabay-sabay na tayo ng papa mo mag-breakfast, okay ba yon? Paano po si mama? Tanong ng inosenteng bata. Susunod na siya, let's go. Nakangiting iniwan siya ng nobya ni Cameron. Tinanaw na lang niya ang tatlo na tila isang pamilya. Nang pumatak ang luha, agad siyang tumalikod. Nakaupo siya mag-isa sa kusina nang dumating si Cameron. Napatingin siya sa plato ng pagkain na inilagay nito sa mesa. Pwede ka namang sumabay sa amin sa labas para kumain. Wika nito. Mapait ang ngiti niya nang umiling. Gusto ko na ring sanayin ang sarili ko na ganito. Sa mga susunod na araw, hindi ko na makakasama si Emmanuel. Kaya dapat masanay na ako. Ayoko ring mahirapan ng bata. Hinawakan nito ang kamay niya. Agad naman siyang bumitaw. Maayos na ho kami ni Ma'am Rebecca. Ayoko na ng gulo. Tumalikod na siya na malungkot na nasundan ang tingin ni Cameron. Desiree? Lumapit si Rebecca nang maabutan siya sa loob ng kwarto. Ibinaba niya ang una na inaayos. May problema ho ba? Tingin ko kailangan mong malaman to. Humina ang boses nito. Lumingon pa sa pinto bago iginiya siyang maupo sa dulo ng kama. Remember, you're like a friend to me now. Nagtataka naman siyang tinitigan ito. Next week, dadalhin na ni Cameron ang bata sa States. Ano ho? Inilagay ni Rebecca ang hintuturo sa sarili nitong bibig para pahinaan ang kanyang boses. Naawa ko sa iyo at kay Emmanuel, kaya sinabi ko na sa iyo. Cameron told me na wala siyang balak ibalik ang bata dito sa Pilipinas. That's why I'm telling you this. Now, do something for your son. Napakunot noo si Cameron nang sa muling pagkatok ng pinto hindi iyon nagbukas. Sinulyapan niya ang suot na relo. Babe, ready na raw ang breakfast, sabi ni Manang. Where's my baby boy? Lumapit si Rebecca. Why don't you open the door? Ang nobya na rin niya ang mismong nagbukas ng pinto ng mag-ina. Wala sila rito. What? Mabilis na pumasok si Cameron sa loob. Kinakabahan niyang binuksan ang ilang cabinet at wala ang ibang damit ng anak. Hiling niyang sana hindi tama ang kutob niya. I told you, hindi mapagkakatiwalaan ng surrogate mother na yan. She betrayed you. Shut up, Rebecca. You're not helping. Problemadong wika niya habang paikot-ikot sa sala. Look, babe. I've warned you before. This is my fault. Harap ni Cameron kay Rebecca. Your fault? Nagtatakang tanong ng nobya sa kanya. Kung hindi ko sinabing ilalayo ko si Emmanuel, hindi maiisip ni Desiree ang ganitong bagay. Can't you see? Utak kriminal talaga yung babaeng yan. Ganito na lang. Hinawakan siya sa kamay ng nobya. Why don't we go to the States? What? Tayong dalawa lang. We can start a family there. Bibigyan kita ng anak kahit ilan ang gusto mo. Kalimutan mo na si Emmanuel. I mean, he's like his mother. Dismayadong bumitaw si Cameron sa kamay ni Rebecca. That only shows na wala ka talagang pakialam sa bata. Natahimik naman ito. Hindi ko kayang makisama sa babaeng ni Katiting. Walang pagmamalasakit sa anak ko. Are you breaking up on me now? Mas marami akong dapat unahin ngayon kaya mas mabuting tapusin na natin to, Rebecca. Aminin mo na. It's because of that surrogate mother. Gusto mo siya kaya ka nakikipaghiwalay, right? Tumalikod na si Cameron. Kinuha ang cellphone. Answer me, Cameron. Gusto mo ba si Desiree? Nagtitimpi siyang humarap dito. Tell me, anong hindi ka mahal-mahal kay Desiree? Sa lahat ng tao rito, siya lang ang tunay na nagmamahal sa anak ko. Eh di siya nang magaling. Go ahead, magsama kayong dalawa. Galit itong nilayasan siya. Ate, nilingan ni Desiree ang lumabas sa bahay na si Tonton.
Naroon siya sa labas ng kubo ng kanyang tiyuhin sa malayong probinsya. Bakit biglaan ang pag-uwi natin? At bakit hindi mo sinabi kay Kuya Cameron na umalis tayo? Tinabihan siya sa silyang kahoy ng kapatid. May luhang nilinga niya ito. Mali ba ang ginawa ko, Tonton? Ang itakas ko ang anak ko? Ibig mong sabihin hindi mo na ibabalik si Emmanuel sa tatay niya? Takang tanong nito sa kanya. Ayokong mawalay sa anak ko. Pinayuhan ako ni Rebecca na itakas ang bata. Ate, naiintindihan ko ang pagmamahal mo kay Emmanuel. Pero mali ang ilayo mo siya kay Kuya Cameron. Lalo at naging mabuti siya sa atin. Bukod sa lahat, siya rin ang tunay niyang ama. Mas lalong dumami ang luha niya nang maalala ang tatay ni Emmanuel. Hindi naging madali ang pag-alis nila sa bahay habang bitbit ang bata. Sa bawat hakbang niya ay si Cameron ang naaalala niya kaya bumibigat ang kanyang mga paa. Ito ba ang gusto mong ipakita kay Emmanuel? Ang ilayo siya mismo sa tatay niya? Mama, napahinto sila nang marinig ang boses ng bata. Kinukusot-kusot ang mga mata nito nang lumapit sa kanila. Bakit anak? Kinaraga at kinandong agad ito ni Desiree. Napaginipan ko po si Papa. Susunod naman po siya sa atin, di ba? Lumuluha niyang niyakap ang bata nang mapagtanto ang maling nagawa niya. Patawarin mo ko, anak. Inabot niya si Emmanuel sa kapatid. Ipasok mo muna siya sa loob. Hinintay niyang makapasok sa kubo ang magtiyuhin. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Mas lalong nakadagdag ng kaba ang paulit-ulit na tunog mula roon. Mabilis na nag-arko ang mga kilay ni Cameron nang sa pagbaba ng hagdan ay makita ang mga pulis. Nagsumbong na ako sa pulis. Salubong ni Rebecca sa kanya. I still want to help you kahit break na tayo. To prove na may pakailam ako sa anak mo. We already talk about this, Rebecca. Isa pa hindi na kailangan ng pulis. Hindi ko ipahuhuli ang ina ng anak ko. Paninindigan niya dahil naniniwala siyang babalik ang mag-ina. Kilala niya ang puso ni Desiree. Cameron, naputol ang pagpapaliwanag ni Rebecca nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Excuse me, naglakad siya palayo. Hello? Nahawakan ni Desiree ang cellphone nang marinig ang boses ng ama ng anak niya. Desiree? Cameron, iyak niyang bulalas. I know it's you. Nakahinga si Cameron ng maluwag matapos marinig ang boses na iyon. Sandali pa siyang lumayo sa entrada ng bahay. Patawarin mo ko. Naiintindihan kita, Desiree. Kasalanan ko. Natigilan si Desiree. Hindi mo ito maiisip kung hindi ako naging makasarili. Mapagkumbabang dagdag pa ng ama ng bata. Isa kang ina't gagawin mo ang lahat para sa anak natin. Natakot ako mawalay sa anak ko. Alam kong wala akong karapatan kay Emmanuel dahil binayaran mo lang ang sinapupunan ko. Pero mahal ko ang bata ng higit pa sa buhay ko. Naiiyak na napangiti si Cameron. Mas lalo siyang humanga sa narinig mula sa ina ng anak niya. Pero masyado kong mahal ang anak ko para ilayo sa iyo na tatay niya at sa magandang buhay na pwede mong ibigay. Kaya ibabalik ko na si Emmanuel sa iyo. Susunduin ko siya. Sagot naman ito. Susunduin ko kayo. Paglilinaw ni Cameron na ikinakurap ng kanyang mga mata. Marami akong gustong sabihin, Desiree. Pero ngayon, gusto ko muna kayong makita ng anak ko. Hintayin mo ko. Umiiyak siyang tumango. Matapos ibigay ang lugar kung nasaan sila, ibinabana niya ang tawag. Ano man ang maging desisyon ni Cameron, ay tatanggapin niya. Sige po, Ma'am Rebecca. Sasabihan natin ng mga pulis sa Santa Rosa para puntahan ang biktima at suspect sa pagkidnap. Napangiti si Rebecca habang kaharap ang pulis bago tiningala ang nagmamadaling si Cameron na lumabas ng bahay. Bakit hindi pa po kayo natutulog, Mama? Lumabas ng kubo si Emmanuel. Nilapitan ng ina na kahit madilim, tinitiis para hintayin si Cameron. Hinihintay ko ang papa mo. Si Papa? Nakangiti nitong tanong. Habang pinagmamasdan ng bata, ay nakita niya ang saya nito at pagsisisihan niya talaga kung tuluyan niyang ilalayo sa anak ang ama nito. Patawarin mo si Mama, ha? Bakit po? Dahil hindi natin sinama ang papa mo rito. Mama, alam ko naman po na susunod po si Papa sa atin. Love niya po ako at saka ikaw. Sagot ng bata. Akmang yayakapin niya ang anak ng matigilan. Desiree Ignacio, bitiwan mo ang bata. Kinabahan siyang napatayo bago hinawakan sa kamay ang anak niya.
Ate, lumabas si Tonton. Pareho nilang nakita ang mga otoridad na nakapalibot. Ate, bakit may pulis? Kinabahang tanong ng kapatid. Pinauhuli ka ba ni Kuya Cameron? Tumutulo ang luha ni Desiree habang hindi alam kung saan itutuon ang mata. Magagawa nga ba ni Cameron na ipakulong siya? Desiree Ignacio, inaaresto ka namin sa pagtangay ng anak ni Mr. Cameron Lopez de Vega. Pinagmamasdan niya ang posas na inilagay sa mga kamay niya. Patawarin niyo ko, iyak niya. Napatingin siya kay Rebecca. Ikulong siya at huwag hayaang makalaya. Bili nito. Nang dalhin sina Desiree at Tonton sa kotse ng pulis, nilapitan ni Rebecca ang umiiyak na bata. Emmanuel, nandito na si Mami Rebecca. Gusto ko po si Mama. Hinawi siya ng bata para tumakbo, pero pahablot niya itong pinigilan sa braso. Hey you! Nagtitimpi lang ako sa'yo. Gigil itong dinuro ni Rebecca. Nagtataka si Cameron nang may makasalubong ng ilang sasakyan ng pulis habang lulan ng sariling kotse. Lumabas siya ng sasakyan. Natanaw ang dating nobya. Ganoon na rin si Emmanuel. Bitiwan mo ang anak ko. Papa! Agad na binuhat at niyakap niya ang bata. Hinarap niya si Rebecca. Bakit ka nagpadala ng pulis dito? I did what you should do. And you think after this maayos pa tayo? Wala ka ba talagang pakailam sa mararamdaman ng anak ko kapag nakita niya ang mga pulis? You've just shown your true colors again. Natigilan si Rebecca. Stay away from me, my son and Desiree. Stay away from my family. Binalingan niya ang anak. Papa, si Mama. Don't worry anak, akong bahala sa mama mo. Pakawalan ninyo ang ate ko. Hindi niya magagawang saktan o kidnapin ang sarili niyang anak. Tonton, nakakapit sa bakal na rehas ang pagod na si Desiree. Umuwi ka na muna kay Ate Crisel mo. Subukan mong humingi ng tulong. Utos niya sa kapatid na nakikiusap sa mga pulis. Babalik din ako agad ate. Nang makaalis ang kapatid, dahan-dahan siyang napaupo. Iniyok-yok ang ulo sa nakatuping mga tuhod habang natulo ang mga luha. Mali ang nagawa niya, pero ito ba ang kapalit ng pagmamahal niya bilang isang ina? Napaangat ang kanyang ulo nang marinig ang pagtunog ng rehas. Miss Ignacio, pwede ka nang lumabas. Napatingin siya sa pulis na nagbukas ng kulungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Marahang siyang lumabas na may pagtataka hanggang sa makita niya si Cameron. Pumatak agad ang kanyang mga luha. Desiree, otomatiko siya nitong niyakap. Napakapit siya habang yapos ito. Dahan-dahang napawi ang lungkot niya at takot. I'm sorry. Humarap si Cameron sa kanya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ako dapat ang humingi ng tawad. Patawarin mo ko't naisip kong ilayo ang bata. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Alam ko na ibabalik mo siya. I'm sorry about the police. Narinig ni Rebecca ang pag-uusap natin, kaya siya nagpadala ng mga otoridad sa inyo. Tiningala ni Desiree ang seryosong si Cameron. Alam ko na hindi totoong mahal ni Rebecca si Emmanuel, at sapat na yung dahilan para hindi siya maging parte ng buhay ko. Kung mayroon man akong gustong maging parte ng buhay ko, yun ang babaeng mahal na mahal ang anak ko. And she's standing right in front of me now. Ngumiti pa si Cameron sa kanya. Gusto mo lang ba akong makasama dahil ako ang nanay niya? Hinaplos-haplos nito ang kanyang pisngi. I love you, and that's why I want to be with you. Ganoon din ba ang nararamdaman mo para sa akin? Sinalubong ni Desiree ang mga mata ni Cameron. Sino bang hindi mamahalin ng tulad mo? Isa kang mabuting ama na gugustuhing makasama ng kahit na sino. Pinakatitigan siya ng lalaki. Mahal kita, Desiree. Mahal din kita, Cameron. Dahan-dahang inilapit nito ang mukha sa kanya, at nang abutin nito ang labi niya, ipinikit na lamang niya ang mga mata. Napangiti siya ng kabigi ni Cameron ang bewang niya. Sandali silang naglayo bago nagyakap. Mama! Papa! Magkapanunod silang lumingon sa boses ng anak kasama ang tiyuhin. Patakbo itong lumapit sa kanila. Mama! Agad niyang niyakap ang batang biyaya ng Diyos sa kanya. Papa! Binuhat ni Cameron ng anak bago hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Desiree palabas ng presinto. Lumipas lang ang buwan, pinakasalan siya ni Cameron. Inayos din ito ang papel nila ng kapatid at dinala sila sa States. Ilang linggo lang din nang malaman niyang nagbunga ang pag-ibig nilang mag-asawa sa isa't isa. Ang akala talaga noon ni Desiree, parusa ang naging trabaho niya sa Thailand.
Alam niyang mali ang bagay na iyon, pero hindi ang maging isang ina. Sa pagtanggap at pagmamahal niya sa anak na nabuhay sa sinapupunan niya. Naging biyaya niya ito para makilala ang lalaking aalagaan at mamahalin sila habang buhay. Tunay ngang isang regalo ang makakapagbigay ng buhay. Pero hindi yun natatapos doon, dahil ang pagmamahal ng isang ina, walang katumbas na anumang halaga.